Hello, magandang araw. Wala pala akong mask. Wait lang. Wala pala akong maskara. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Nag Nagumpisa ako ng wala akong mask. Yan na, okay na, okay na. Okay na mga kababayan ko. Sorry, sorry, sorry. So, ano tayo, reaction video tayo dito. Matagal nang pinasa sa akin to eh. Ito yung aswang na, alam mo yon yung kumuha ng footage sila Kuya Red. To sa isang lugar, then pinuntahan nila. Yung sinasakyan nila eh. Ito yung bagong style nila ngayon na pag may naririnig silang balita, sasakyan nila, then pupuntahan nila doon para mag-imbento ng mga senaryo. Oo, yes, mag-imbento. 'Di ba? Wait lang, bago tayo mag-start. Bago tayo mag-start, no. Nag-usap-usap kaming tatlo ni ano, nalowbat kasi ako eh. Eh nung nalowbat ako, tinuloy ko ng mag ano, mag ah, vlog. Dinerecho ko na sa vlog. Nag-usap-usap kami nila Sir Lance tsaka ni Sir Riv, 'di ba? Meron kaming inanalyze na video ng isang legit, no? Nahalatang ako pinilit kong intindihin eh. Pero yung dalawang kasama ko, convinced na sila na fake talaga. Talagang fake, men. Yung napanood namin tatlo. Pero itong Ghost Hunter na to eh, legit. Legit naman daw. Actually, kaibigan ko pa eh. I mean, wag nyo nang dagdagan ang problema natin dito sa Luzon. Isa kayo sa ano eh, pinagtatanggol ko eh. 'Di ba? Isa kayo sa pinagtatanggol ko na tayo ay maging bagamat hindi naman karumal-dumal slight, hindi naman karumal-dumal yung ginawa do sa video. Alam mo yun, yung parang pinagtatanggol na kita, min, para tayo yung umangat. Wag mo nang gayahin yung ano, yung ibang peke. Siguro pwede kong ipalusot na subconsciously na alam mo yon, yung may time kasi na parang nag-aanuhan na lang sila eh, parang yun na, pasubo na lang na kailangan ituloy na lang, 'di ba? Ang isa pa sa naiisip naming dahilan kung bakit na meke eh ano, dahil salat nga sa views. Pag legit ka kasi, salat sa views. Parang alam mo yun, yung need mong gumawa ng paraan para magka-views ka na mali yung ginagawa mo, men. Huling-huli ka talagang peke eh. Alam nyo sa sarili nyong peke, men. Hindi ko na pwedeng hindi ko na pwedeng ibilang 'yun sa ano eh, sa pagiging bias eh, sa evidence eh. Hindi na siya pagiging bias, talagang sinasadya na talagang peke. At nakakalungkot, no? Darating ang time pagka bibigyan pa ng chance kasi ano eh, marami namang marami ba? May mga investigation naman tong ginawa na legit. Pero bibigyan ko ng chance. 'Di ba? Pero problema na nga lang natin, Mindanao na lang eh. Putang na lang naman eh. Ano ba? Kailangan dagdagan nyo pa ng... Wala, mahirap talaga magpaka-legit eh. Kung need yung gumawa ng eksena para ano. Anyway, pagpatuloy na natin to, no? Naisingit ko lang kasi napag-usapan namin eh. Talagang peking-peke, men. Peking-peke talaga. Anyway, ito, pagpatuloy na natin to mga kababayan ko, no?
Ito ay nakakapangilabot na aswang sa barangay daw. Ito ay video ni Kuya Red. Tingnan nga natin to. Kasi, alam mo, nakikisakay na lang sa credibility itong mga to eh. Itong mga sila Kuya Red. Ang gagamitin nila, gagawin nilang leverage yan. Oh, may aswang dito, kaya yun na-imbestigahan namin, yung aswang dito. 'Di ba? Na kung tutuusin, wala naman silang gagawin na ano. Alam mo yun, makikisalim pusa lang sila dun sa issue. Para may masabi. I-play na nga natin ito mga kababayan ko. Mabinuligon, Barangay Taplan, Coronadal City matapos ang umano'y pangangatake at pagpapakita ng aswang sa kanilang lugar. Ito'y matapos na mismong na face-to-face ng isang residente sa nasabing lugar ang aswang sa mismong bintana ng mga ito. Sa tumbling nga time sa isang gabi sa to, natingala ako sa mga kanding kay patay sila patay sila Maingay daw yung mga patay sila kambing. gaod. Sabi ko naipit tong bagong bata nga kanding. Tigilan ta ako man sa may pertahan, sa may pertahan pero wala ko nagawa sa way ko gibuksan ang pertahan, way ko nagawas. Gili-ili ko lang na sa may buo. Ilan ako kanding. Tapos nadugayan pa ako nadugayan pa ako paglantaw sa kanding. Tapos mga dugay-dugay, nagtanggol tong idoding nga isa, naglakad sa likod. Tapos naglakad mo ako sa susunod, nagbalik na ako sa kwarto. Tapos pagkabalik ko sa kwarto, nagpalapit ko sa bintana. Pagpalapit ko sa bintana, ang kortina, ging waig. Tapos dito na nakita ko tong tao nga gapong ko sa may bintana namon. Gapong ko tapos gaano yung mata, purote. Ang kanyang alagang kambing dahil umiiyak ngunit nang dungawin ito sa kanilang bintana sa halip na kambing ang kanyang makita, isa umanong aswang na may mahabang buhok at puting mata ang kanyang na face to face. Face to face kid kami nga daw. Ang buhok niya daw Paano mo nasabing aswang yun? Hindi paano mo nasabing aswang? Hindi ba pwedeng diwata yon? Hindi ba pwedeng multo yon? Paano mo nasabing aswang? bukang kagyabuk ya tapos ang mataya puro puti. Wala sang tao itsura pero dalain lang iya mata bag murudlo nga puro puti. Dito na umano sumigaw si Maymaya sa kanyang mga magulang ng tulong ngunit biglang nawala ang nasabing nilalang. Kita ko lang doon, diri nga parte, tapos yung mata niya, tapos yung buhok niya nga, burang kakag. Kulot. Oo, medyo kulot siya, tapos ang mata niya, puro puti, tapos ang itom, gamay lang, do pintok lang. Balay. Dagdag pa ni Maymaya na ang kanyang tiyuhin rin ay minsan nang naharap sa aswang habang nangangaso malapit sa kanilang bahaya, kung saan bigla na lamang umanong inatake at binuhat ng umano'y aswang na lalaki na may mahabang buhok na katulad rin sa paglalarawan ni Maymaya. Ngunit biglang humarurot ng takbo sa dilim ang nasabing aswang matapos na nakahingi ng tulong ang kanyang tiyuhin. So may hapon sir ha. May hapon. Ano ngalan nga to sir? Alan. Okay. So Talagang ang mangyayari, magiging correspondent sila Kuya Red doon sa nangyayari. panahon nga nakita diri nga na interview diri na may nasampit didto nga nangwan daw ka, naniro daw ka diya sa unahan. Sang langgam ba? Hmm. Tapos na kahit nabira ako wala nakakawila karon kay na insunog lang kahoy. Pampat para pa wala pa tayo sa simidya. Kay isugo ko sa ako niya utod niya. So dito ka pa niro sa may sa may apatot. Oh, apatot. Oh. Na kay gapon nga pispis. Kadto man ko eh. Forward na natin ay mismong Asa man na pwede? Mismong investigation. Lubi. Wala sa nga kuan. So di ka ni tindog. O dira tindog. Kasi for me, sa akin may chance naman na malay mo totoo naman yung sinasabi. Kaya lang kasi sa technology natin ngayon mga men, bakit hanggang ngayon wala pang nakukunan ng malinaw na video yung aswang na yan? 'Di ba? Yung bulto, at least kahit papaano may mga evidence may nakaka-capture na mga sumisilip-silip, pero yung aswang never talaga.
No? I mean, may napabalita bang namatay na dyan dahil sa aswang? Kung wala pang nangyayaring ganun, paano nabubuhay yung aswang na yun, di ba? Welcome na naman po sa another chapter ng ating mga nakakatindig balahibo at mga nakakatakot na video. So yan mga idol, andito tayo in some part of Mindanao, dito po sa South Cotabato, kung saan merong isang lugar dito na talagang umaaligid dito yung aswang. Okay, so based sa interview na nasa news at sa interview natin kanina, ito po ay puti yung buong mata, tapos parang tuldok lang yung itim, tapos kulot yung buhok. So hindi ko na i-explain kasi nakita nyo na kanina yung mga in-interview natin kung saan naka-experience sila na makasagupa or makaharap-harapan yung aswang. So ang gagawin, Tapos dala mo yung pangontra mo, ano? Hindi ko nagigets yun eh. Maghanting yan ang aswang. Ang layunin nga niyan, ayon din sa inyo, ito repel. Huhubarin mo ba yan? Naku, kung si Warrior Ghost Hunter ang nandyan, walang pamimaking mangyayari dyan. Isipin nyo yung pattern na pagkasama nila tong Warrior Ghost Hunter na to, hindi ganun kalala yung puro sakay sa gadget ang gagawin, tsaka ano, hindi sila yung mamimeke yung may lilitaw na aparisyon ng totoong multo. Pagkasama yung Warrior Ghost Hunter na yan, hindi mangyayari yun. natin ngayon, iikot tayo, titingnan natin baka nandyan siya. Kasama natin si Idol Warren ngayon. So kami kasi ni Sarge Go 04, ni Aloha, meron tayong dala-dala kagaya nito. So mga idol, huhubarin nyo. dadalhin na natin to. Kasi itong kalaban natin na medyo malupit, no? So kailangan natin ng depensa. So anong Kami, more on depensa. Kung meron man kaming pwedeng maibigay, hindi ganun kalakas, but we are more on defense. anong silbi nyo na nandyan kayo? Wait lang, nakat kasi dumating yung yung Lazada eh. Tinesting ko muna. Bumili kasi ako nito eh kasi yung chest rig na dala-dala ko. So, mas madali siyang gamitin pagka alam mo mag-explore. Hindi pa secured pati to. Tayo lang ha. Paano ba i-connect to? Para mas maganda yung hindi maipasok na maayos. Yun. Pag nag-click na siya gano'n, secured na siya. Diba? Kaya pagka kahit hindi katulad nung una, yung una kasing gamit ko, yung chest rig, ang laki. Ito, ikikwintas ko lang, okay na. Diba? Tara, explore na tayo. Anyway, mga kababayan ko, pagpatuloy natin yung reaction video natin. Mahirap lang siyang ikabit. Kailangan tutunog muna siya, bago siya at least secured. Anyway, pagpatuloy na natin to, ano na sabi ni Kuya Red? Itong kaibigan natin, si bago lang natin na nakilala, si Idol Warren, ang channel po niya ay Warrior Ghost Hunter 20. Yan, so ito meron siyang kakaibang dala. Bago lang nakilala. Kahit medyo Bago lang nakilala kasi nga hindi nyo pa siya pwedeng direktang utusan na mameke. Pansinin nyo yan mga kababayan ko. Pagkasama nila yung warrior na yan, hindi masyadong gumagamit ng alam yung speedometer ni Kuya Red. Hindi siya masyadong gumagamit noon. Gumamit na rin once kasi nga magko-conflict yung result ng speedometer ni Kuya Red dun sa legit na K2 ni Warrior Ghost Hunter. At lagi silang nagre-relay sa Ghost Tube. Never nagpapakita ng totoong multo ay ng peking multo pagkasama niya Warrior Ghost Hunter na yan. Hindi siya makaporma. O unti-untiin nila yan. Dodoktrinahan nila yan na
na sasabihin na naman ni Kuya Red, mga artista tayo sa YouTube eh. Kailangan nating gawin to eh. Katulad ng ginawa nyo kila Gary, di ba? Ay nako, Warrior Ghost Hunter, kung manonood ka sa akin, yan ang gagawin sa'yo ni Kuya Red. Uunti-untiin ka ng doktrinahan niya ni Kuya Red na yung pamimeke okay lang. Kung magpapadala ka, Warrior Ghost Hunter, nasa sayo yan, men. Diba? Pero hindi sustainable yung gagawin nyo na pamimeke. Diba? Ikaw, alam mo sa sarili mo yan. Uunti-untiin ka niya na, na ikokorap ni Kuya Red yung isip mo. Kasi ganyan ang ginawa nila kay Sir Gary Ghostbuster nung una eh. 'Di ba? Ipaparamdam sa inyo na normal lang na mameke, which is hindi maganda. Distansya yung aswang, pwede niya itong, kumbaga pwede niya itong patigilin, tapos pwede niya itong tirahin. Okay, so yun yung pinakamalakas na depensa namin ngayong gabi. Okay, na ang mission natin ang goal natin is talagang mahuli at ating Wala, hindi nyo mahuhuli yan. mapatay natin. Nandiyan lang naman kayo para sumakay eh. Niwala kayo na may papaputol ko itlog ko kung may legit na aswang na mahuhuli yung mga yan. Natin kasi ito talagang naghahasik na ng lagim dito. So pero kung hindi man natin siya mayari ngayong gabi, Sabi ko na nga eh, meron na siya nakaabang na hindi man mayari ngayong gabi. Babantaan natin na talagang pag hindi siya aalis, hindi siya... Yan, magaling yan sa bantaan yan si Kuya Red. May binantaan nga yan na na papatira halagang 8K eh. Di ba? titigil sa pagpapakita o pamimerwisyo dito, talagang Once lang na nangyari, talagang hindi daw titigil. Once lang na nangyari. At mas may care si Kuya Red kaysa doon sa mismong pamahalaan ng lugar na yan. Di ba? Mas may care si Kuya Red. Di ba? Yung pamahalaan walang care doon sa lugar. Si Kuya Red may care. tapusin natin siya at hahantingin natin siya. So yun yung maging goal natin ngayon. Ito kakaiba itong na to. Hindi tayo gagamit ng kahit isang equipment, pero gagamit tayo ng mga salita na galing din sa ating Panginoon. Wow! Mga idol, no? So pakisupport Wow! sa channel natin. Hindi ka kinikilabutan? Subscribe dyan. Please subscribe to my channel, Kuya Red Ghost Adventures. Pakisuportahan rin Aloha Ghost Adventure, Henry Ghost Adventures, Sarge. Forward na natin. Yung mga idol, no? So sisimulan na natin yung investigation ngayong gabi. So kami si Aloha, didikitan lang namin. Dito ba yung QA nila na yung yung kanina. naghuli ng ibon? Ang ginawa niya ba is namaril siya ng ibon dito kasi sabi Ba't di mo gamitin yung night vision mo? Ba't di mo gamitin? Di ba may night vision kang bigay ng taga Las Vegas? Ba't di mo gamitin? Hindi nila gamitin yung night vision. Mas nakakatulong yan, men eh. Alam nyo, ito pag-uusapan lang natin yung, hindi ko naman na ipi-play lahat yan eh. Pag-uusapan natin yung flow na itong investigation na gagawin nyo. Unang-una, maghahunting kayo ng aswang, hulin yung aswang, may mga flashlight kayo. Mahalata kayo niyan, men eh. 'Di ba? Siyempre, may mga flashlight. Alam na ng aswang kung nasaan kayo. Ayaw niyong patayin yung flashlight niyo eh. Pangalawa, ako for me lang naman, bagamat hindi pa ako nakaranas na mag-aswang hunting, for me, ang aswang, 'di ba tao din 'yan or sentient ang aswang eh. Ano ba meaning ng sentient? Kasi kung hindi sentient 'yan, dapat hindi niyo nakakausap 'yan. So, gagamitin ko yung ginagawa nyo na nakakausap yung aswang.
So, sentient. Ibig sabihin, yung aswang ay nakakaintindi. Kaya nyo nga, di ba may sinabi ka, may pagbabanta kang gagawin. Di ba? Ang sentient, ibig sabihin, conscious or self-aware. Experiencing sensation, thinking, thought, or feeling. Possessing human-like knowledge and intelligence. May intelligence ang isang sentient. Kung walang intelligence yan, hindi nyo masasabi na yan ay pwede nyong pagbantaan. Kasi no matter how hard yung pagbabanta na gagawin nyo sa aswang, kung hindi naman sentient ang aswang, hindi naman kayo naiintindihan ng aswang, baliwala yung pagbabanta nyo doon. So dahil naniniwala kayo na sentient ang aswang, kasi nga magbabanta ka, di ba? Dahil naniniwala ka sentient ang aswang, naniniwala ka rin na may talino ang aswang. Tama? So doon tayo mag-uumpisa. Dahil may talino ang aswang, ikaw halimbawa, aswang ka. Dahil may talino ka. Minsan ka nang namataan dyan. At minsan ka nang nag-viral dyan sa lugar na yan. Hindi ba iiwas ka na dyan? Hindi ka na babalik dyan? Magpapalamig ka muna? Kasi may isip ka eh. Actually, kahit hayop yata, basic yan eh. Pag ang isang hayop ay let's say aso or pusa, let's say dun sa lugar na yun may namamato sa kanya, hindi na babalik ang pusa at aso dun eh. Dun sa lugar na yun, pag yun ay di ba? Pag may, kahit hayop, kahit mga wild animals, pag may nakikita sila may parating na hunting, iiwas yung mga yan eh. Aswang pa kaya na nahahantingin nyo na may dala-dala kay mga ilaw na ang dali-dali nyo makita sa dilim? Diba? Maniniwala ako kung mag-aswang hunting kayo, patay lahat ng ilaw nyo. At ginagamit mo yung night vision mo. Diba? Ni-night vision mo nga yung mga magsasaka nun eh. Na may payong. Gabing-gabi may payong. Tapos naka-night vision ka. Ginawa mo, in-invert mo lang at nilagyan mo ng green. Tapos ngayon, suddenly, wala ka nang makikita. Hindi nga ng tatay, yung tatay ni, Maymay, sabi niya, dyan ka mamaril kasi may malaking ibon dyan. Parang ganun yung naintindihan ko. Kaya pumunta siya dyan. Pero parang tinaklapad siya. Oh, parang tinabunan siya ng kumot na maitim eh. Oo, so buti na lang Siyempre may... yun yung Yun na yun. Yun na yun. Mabaho pa daw yung Ano raw pare, hindi mo ma-explain daw yung amoy. Tapos ito pa let's say may credibility yung nagkwento. Palalabasin itong mga to, sasakyan nila yon para magkaroon din ng credibility din itong vlog nila. Diba? Handikit ka sa akin na. May videoke pa sa background may sounds pa. Bro, Sila nag-aaswang hunting. Habang ibig sabihin, kaya may nagsa-sound sa background, ibig sabihin, hindi nangangamba yung mga tao. 'Di ba? Habang nagsa-sound sa background yung mga tao, nagre-relax, kayo lang yung seryoso dyan. 5 meters. oh, Or, hindi pa yan yung tamang time para mag-aswang hunting. hindi 5 meters. Bay, tingnan si Babaw, baka nandyan. Yung mga idol, meron silang... Baka nandyan. Meron silang Baka nandyan. Akala mo naman. kapamilya na nilibing dito. Yan, kaya lang sinabihan sila na bawal na kasi ang ganito. Kaya nilipat na po nila sa sementeryo. Wala na dito. Ito ba yung may-ari ng lupa na nilibing dyan? Ha? May-ari ng lupa. Isa sa ano nila to bro? Family, nila, relative nila. So yung kasi yung tradisyon kasi ito yung lumang tradisyon kasi pwede pa sa Dati. dati na pwede inilibing sa kanilang Oo. sariling lupa. Kaya nung sila, napagsabihan sila, nilipat nila sementeryo. Kasi bawal na. Oh, so wala na dito ngayon. So
Kinuha pa yung mga buto dito. Oh, kinuha na lahat bro. Han, yung flashlight mo Han, parang kailangan natin yung flashlight mo eh. Tingnan natin, may mangyayari bang ka-hindik-hindik dito o wild goose chase lang? Bro, sigaw ka agad bro ah. Wait lang, wait. Ito na naman yung tanong ko, men eh. Aswang yung hinahunting nyo tapos sa maisan nyo hahanapin? Ano ang goal? Ito, tatanungin ko, para sa mga bagong nakikinig sa atin, ano ang goal bakit nagsasaaswang ang isang aswang? Para makapamiktima, di ba? Makapambiktima, tama? At ang bibiktimahin nun, tao. So, mandadagit ng tao ang aswang. Anong ginagawa niya sa maisan? Kukuha ba ng mais ang aswang? Hindi, ganito. Simple logic na lang tayo, men. Di ba? Isa kang mangingisda. Ang balak mong hulihin ay isang isda. Saan ka manghuhuli? A, sa basketball court. B, sa sinihan. O C, sa dagat. Saan ka manghuhuli ng isda? Sa dagat, kasi doon sila nabubuhay. Tama? Ikaw, bilang aswang, saan ka manghuhuli ng tao na bibiktimahin mo? A, sa gubat, B, sa bahayan, or C, sa karagatan. Sa bahayan ka pupunta. Kasi nandun maraming tao eh. So bakit kayo manghuhuli ng aswang diyan? Eh wala namang purpose kung bakit magkaroon ng aswang diyan. Anong gagawin ng aswang diyan? Hindi tinatanong ko anong gagawin ng aswang sa maisan. Baka may hindi lang ako alam. Sige, educate me. Baka may hindi lang ako alam na pwedeng gawin ng aswang sa maisan. Kadalasan niya sa mga fake ghost hunter, sila Bims Ghost TV, Ghost Hunter 88, naghahunting sila ng aswang sa gubat. 'Di ba? Yung mga peke, sa mga sila katulad niyan naghahunting ng sa lugar na wala namang bibiktimahin ng aswang. Kung maaari nga, magpain ka dyan, men eh. Para mahuli mo yan eh. Isang harvest. Saan? Mais eh. Ngayon? Ayan. May mga primo. Ligid dito. Parang Donski din lang eh, no? Doon sa may, nagkaroon ng aswang doon sa liblib na lugar. Labas ka. Magaling ka lang pag walang kalaban-laban yung tao sa'yo. Han, dikit ka Han. Kampaiwan dyan. Just imagine aswang hunting, isasama mo yung asawa mo, no? Na si Ma'am Aloha. Doon palang kabullshita na to eh. Tapos magtotaunt ka ng aswang dyan na tapos dala-dala mo yung asawa mo, men. Bullshit! Dito yan. Oo, dito nangyari sa kanya. Kasi mga idol na mamaril siya. Sabi sa kanya, dito daw meron. Hindi ko alam kung klaro nyo, asa na. Liitin mo yung flashlight. Yan, kita ko. Dali lang. I-change ko lang mga light. Ganda to, flashlight na to ah. Oh, flashlight daw, flashlight Manila. Baka pwede Sabi ka kagad pag meron tunog. Baka pwede mong sponsoran. Yan mga idol, dito nangyari sa kanya. Dito siya na maril. Talagang alam mo yung same spot, Saan yung aswang dito? Kahit hindi naman sa iyo tinuro ng
Ano? Meron? Dito siya mga idol. Alas 7 yun ng gabi ha. Mga idol. Mga idol. Mga idol. Mga idol. Mga idol. Alas 7 yun ng gabi. Nung pumunta siya dito para ng ibon. Manghunting ng ibon. Tapos bigla na lang Tanong. parang sinaklo. Ito ha. Tanong. Bakit pumunta siya dyan? Kasi hunting siya ng ibon dahil alam niya kasi may mga ibon dyan. Diba? Kung aanuhin mo doon sa aswang, ba't pupunta ang aswang doon sa bahay? Kasi nga, tapos diyan kayo maghahunting ng aswang sa lugar na wala namang purpose kung bakit nandiyan ang aswang. Diba? Luban ng kumot Buti na. na sobrang dilim. Buti flashlight siya. Hindi, buti na lang daw may sombrero siya. Anong koneksyon ng sombrero? Kasi parang naka-alis siya. Ah, so yung sombrero yung nahawakan, parang ganun. Oo. Okay. So yun pala yung ibig sabihin niya, buti na lang may sombrero siya. Yun pala yung ibig sabihin niya. Tapos yung flashlight niya nasa ulo. Kaya nga hindi siya makita. Ah, nasa flashlight niya sa ulo. Oo, kaya ganun makita yung sombrero na ganyan sa mukha yata. Na ganyan. O kung hindi yun, kung hindi siya makakita, paano niya nalamang aswang yun? Kasi yung mga source nyo kasi malabo men eh. 'Di ba? Ang nangyayari kasi dito, maganda lang kasi yung istorya ng aswang. 'Di ba? Maganda yung istorya ng aswang. Yun na lang yung sinakyan nyo, pero hindi kayo nag-conduct ng totoong investigation eh. Kung halimbawa, kung may credibility ba yung pagkakakwento. Kasi pwede naman kasi mangyari na, ito nangyayari talaga, yung naalimpungatan ka, may something ka nakita. Hanggang ngayon nga, alam nyo, sa totoo lang, yung nakita ko sa Clark na batang babae, hanggang ngayon nga, hindi pa ako 100% convinced na multo yun eh. Kasi it could be anything eh. Baka mamaya may explanation lang eh. 'Di ba? Samantalang itong mga to kasi, ang nire-relay nyo, yung malabong kwento. Kasi it doesn't make sense. Halimbawa, hinawi niya hinawi niya daw yung kortina niya, nakita niya daw yung aswang. Bakit hindi pa siya sinakmal nun? Kahit ba naman nagsisigaw-sigaw siya nun, dapat sasakmalin siya nun. Di ba? Malalabo yung katulad niya nagbumaril siya, nakuha daw yung sombrero niya. O bakit hindi pa nag-second effort yun na dagitin pa siya uli? Good for isang dagit lang ba ang aswang na pag nag-fail, aalis na agad? Di ba, men? Masyadong weak yung Na ganyan yung sombrero kasi sombrero. Kala ko Tapos Sombrero yung niya, takbo niya, sigaw siya. Tapos bigla na lang nawala yung... Alam ko nakikinig ka nandito ka lang eh. Paano mo nalaman yon? Paano mo nalaman na nakikinig sa'yo? Whoop. Magalaw dyan. Woo! Tingnan natin hanggang matapos. Ano ba yung conclusion na itong kabulshit But natin yung paligid. Meron tayong narinig na... Alam mo yung parang may daladalang kawayan or stick tapos hinahampas yung puno ng niyog. So ilang beses nating narinig doon. O bakit hindi? Bakit gagawin ng aswang yun? Hanggat maaari nga kung mambibiktima yan, mag-i-stealth dapat yan eh. Yung undetected sila, stealth. 'Di ba? Yung parang mga ninja. Ba't kailangan mag-iingay-ingay pa, 'di ba? 'Di ba? Nagdidipit ng purpose to eh. Kung ang pusa nga pagmasdan mo, magsasakmal ang pusa ng manok or daga, dahan-dahan yan eh. Kasi ayaw niyang maingay eh. Yung ipipray niya, bakit mag-iingay ang aswang pag kayo ay aaswangin? Kailangan maghampas ng tunog ng kawayan sa nyog. Bakit kailangan gawin niya yon?
mambibiktima nga siya eh! Di ba? Hindi naiintindihan yung purpose bakit kailangan mag-ingay ng aswang pag kayo aatakihin. Hanggat maaari nga, dapat quiet lang yan eh. Kung ang konsepto ng aswang ay pambibiktima ang pinag-uusapan, di ba, min? Bullshit. Kaya pinuntahan natin. Tapos nung nandun na tayo, wala na yung ingay. So, imposible naman ganun, di ba? Ano yung aswang yon? Sa sinungaling mong yan? Ano pang paniniwalaan namin sa'yo? O hindi ka sinungaling? Humarap ka! Ayan. Patutunayan ko sinungaling ka talaga. Makaharap lang talaga kita. Patutunayan ko sinungaling ka talaga. Talagang ang ginawa natin is sana narinig niya. Woohoo! Woohoo! Sinabi natin na itong mga naninirahan dito. Huwag na siya Hindi ko na kaya. Yun lang, maraming salamat, babae. Ayoko na. Sayang papawin, may boses na nagtatas, Bongo TV, tagapagtanggol, di napapagod sa laban, sa bawat kasinungalingan siya'y nagpapalag, katotohanan ng kanyang hudyat, walang takot, walang